Muli nang naglabas ang DOE ng panibagong dagdag singil sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene para ngayong linggo. Ngunit sa kabila nito, binigyang linaw ng Energy Department na nananatiling sapat pa rin ang supply ng produktong petrolyo sa bansa hanggang sa mga susunod na buwan. Panawagan din ng ahensya na iwasang mag-panic buying para hindi mag-ugat ng panguhord. Alamin ang buong detalye ng balita sa aking report. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na nananatiling sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa kaya't walang dahilan para mag-panic buying ang publiko. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, araw-araw silang nakamonitor sa lahat ng mga oil companies, kabilang na dito ang pagbabantay sa mga magtatangkang manghord o mangiipit ng supply at sasamantalahin ng sitwasyon. The most important for today is we have supply. We have supply, so there is no need to cause panic among our people. We are calling each oil company every day to monitor their supply. What is unpredictable is the hoarding part. Kung mag-hoard ang iba, affected yung iba, especially our public utility vehicles kasi sila araw-araw sila nagpapagasolina eh. So we need to curtail the hoarding and not cause more panic to our people. Isa pa sa sinigurado ni Garin ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang mga bansa para makakuha ng alternatibong supply lalo't walang katiyakan kung hanggang kailan pa magtatagal ang gera sa Middle East. Bukod dito, nakikipagtulungan rin daw ang DOE sa Department of Foreign Affairs o DFA para kausapin ang ambassador at embahada ng Pilipinas sa supplier countries para mapanatili ang kontrata sa pagitan ng delivery ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, ngayong Abril, may nakatakdang delivery ng mga fuel products mula sa mga partner oil companies ng bansa. Kasabay nito, nanawagan din ng DOE na iwasan ng sobra-sobrang pagbili ng mga produktong petrolyo para lahat ay mabigyan ng pagkakataong makabili, lalo na ang mga nagmamaneho ng pampublikong transportasyon, maging ang mga mangingisda at magsasaka na kaya lamang bumili ng gasolina araw-araw. Ang hoarding bawal talaga. It is not good for our economy. It's not good for our fellow Filipinos na nagpa-public transport. At hindi rin po maganda yan para sa mga PUV drivers natin, sa mga magsasaka natin, sa fisher folks natin. Kasi sila talaga day-to-day ang pangangailangan nila. Kasi yun lang naman ma-afford nilang bilhin to store. Samantala, matapos ang dagdag singil sa gasolina noong March 10 hanggang March 16, inilabas na rin ng DOE ang magiging price adjustment ngayong linggo simula March 17 hanggang March 23. Sa diesel, 20 pesos hanggang 23 pesos kada litro ang dagdag singil, 12 pesos hanggang 16 pesos kada litro naman sa gasolina, habang 6 pesos hanggang 8 pesos sa kerosene. Gaya noong nakaraang linggo, magiging staggered o utay-utay pa rin ang pagpapatupad ng mga oil companies para sa dagdag singil. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.